Hindi ko rin naintindihan. So initially, alam din ni Sam, hindi ako nagsusupport before. Alam ni Sam yan because I was dissuading him. Sabi ko, wag, hindi pwede, dito ka lang sa front row. But I think I was being selfish. Na he had a bigger vision, not just for front row, but for the entire Philippines. And now for Manila. So sabi ko, and when he explained, sabi ko, nagigets ko na. So now, of course, full support na ako. So yun lang ang reason mo, gusto mo siya sa front row lang. Kaya initially. Because syempre, I want, di ba, pandemic. Nagka-pandemic, nadadapa kami. Lahat naman tayo nadapa, di ba? Nawalan ng trabaho, maraming tao, lalong madaming nangailangan ng tulong. So, dito tayo mag-focus. But then, he made me see the bigger picture. Na, okay, yun ang hindi ko nakikita. Alex, naapektuhan ba yung front row na ang daming ibang company naglabas ng mga... Ay, si Sam siguro makakasagot dyan. Kasi ako hindi ko tinitingnan yung ibang company. Even before naman, marami ng companies. Bago pa kami nagsimula, marami nang nauna sa amin. Pero nung nag-umpisa kami, we really focus on ourselves. Marami nang malaki noon kami. Maliit pa lang kami noon. Nasa maliit na office kami. Hanggang tinabaho namin, every year, yearly. Hanggang nagkaroon na kami ng iba't ibang branch. Nagkaroon na kami ng sariling building namin. Marami na kaming building ngayon sa iba't ibang mga provinces. Nagkaroon na kami ng branches abroad. Hanggang yun, minsan pag talagang tinatrabaho mo, hindi mo mamalayan, lagpas 10 taong ka na, napuno na namin yung Philippine Arena. Kami may pinakamalaking record na nag-event doon for more than 15 hours. Actually, so yun ang isang nakakabaliw. Kasi I did a play before with Monique Wilson, Angels in America. 8 hours yung play. Akala ko yun yung pinakamalalang nagawa ko. Yung pala nung nag-show kami ng 15 hours. Pero bitin pa yun, ha? Nagsimula yun, mga 2-3 p.m. Natapos yun, mga madaling araw na ng 5 a.m. Umaga following day. Nag-perform pa. Kasi ang dami nag-perform doon eh. Kanya-kanya silang concert. Nag-concert si Sharon Cuneta, nag-concert si Regine, nag-concert si Ann Curtis, nag-concert si Vice Ganda. Tapos may Gary V pa. Tapos pinakadulo, nandun pa si Kuya Will. Kanya-kanya silang buong show. Parang kinumbay mo lahat sila. Tapos nagtag-isa-isa sila ng concert. Tapos nagsama-sama sila. All in one stage. Tapos kami mga 5 a.m. na. Oo, ang dami namin pinaraffle. House and lot, mga kotse. Walang umalis. Kasi may mga raffle eh. Saka may kotse, mayroong house and lot. Ang dami pang pa-premyo. Sa Philippine Arena po. November 2019. And yun nga, we're so proud na inangat namin yung standard. Kumusta yung pagtak-ano mo na ngayon? So far, oo, kasi nakadagdag pati yung problema ng sa front. Okay lang kasi sabi nga ni RS nung nag-lockdown, March pa lang yun. April, nasa labas na kami tumutulong. Nagbigay na kami ng mga masks, PPE sa 40 plus hospitals. Bumili na kami ng 20,000 sacks of rice at pinamigay na namin yung buong Pilipinas. Ang nangyari, ang naging maganda doon, hindi ko kasi pinaplano itong pagtakbo ko. Yun pala, gagamitin ng mga kalaban namin. Wala daw kami ginawa ng pandemic. Buti na lang, may resibo kami. At yun lang talaga yung focus namin ng buong pandemic. Front row cares, tutok to win. Puro pagtulong lang. Hindi ko naman alam na mapupunta ako sa politika. Sino mag-iisip ng politika nung panahon ng lockdown? Of course, di ba wala pang election period noon. At alam mo, nagkakamatayan yung mga tao. So, ako naman, sabi nga ni Arwie, thought parang end of the world thing na. So, talagang puro tulong lang kami. Sabi namin, na-bless kami. Tapos maraming kababayan natin ang kailangan. Tulungan natin sila, Luzon, Visayas, Mindanao. So, puro yun lang. Tapos ngayon, na tumatakbo na ako, dahil hiningi nila yung tulong ko sa Maynila. Sabi nila, Sam, kung nakakatulong ka, dito ko tulungan mo naman kami. Maynila ka dito ka nagmula, taga Sampalo ka. Naghihirap yung Maynila, tulungan mo kami rito. So, nabago ho yung mga plano ko sa buhay. Okay, so you said when 2020, when the pandemic happened, you had no plans pa. But looking back now, was that like already a calling for you when you were giving away yung mga items like you were saying? Parang nasabi mo ba, parang eventually gusto ko mapunta dito? Hindi ko rin naisip kasi we've been helping since 2009. Front Row Cares has been there
Ondoy, Yolanda, Taal Volcano Eruption, lahat ng sakuna. Kasama ko si RS, nandun na kami. Kami nag-grocery dati, 2009, Ondoy. Tapos, tumakbo ko, 2022. Yeah. 13 years after, 14 years after. So, hindi ko po iniisip yung politika. Never in my wildest dream. Ako po yung unang tumakbo sa pamilya ko. Nag-back out pa nga ako nung una. So ano yung naging, what pushed you na finally na ituloy na yung pagtakbo mo ngayon? Actually, naawa ko sa mga Manileño, tapos nalaman ko yung mga nangyari sa Manila, nabaong sa utang, nabenta yung ari-arian. So, sinong pwedeng lumaban sa Maynila? Ako yung binigyan ng resources, binigyan ako ng talino. At least, merong isa na kayang ipagtanggol at ilaban yung mga mahihirap sa amin. Galing din naman ako doon, galing kami sa hirap. So inalay ko po yung sarili ko para magkaroon ng pagbabago. Kasi sabi nila, pag gusto mo doon ng pagbabago, simulan mo sa sarili mo, hindi ka naman pwedeng puro reklamo. Simulan mo sa sarili mo, ikaw ang gumawa ng pagbabago. Hindi ka naman pwedeng manood lang. Sabi nila, evil triumphs when the good ones do nothing. So, kailangan may gawin ka. Alam mo yung story ng Good Samaritan, kahit hindi mo alam yung mga taong nandito, dito ka papunta, pero nakita mo yung abuso, kinakawawa, nakita mo yun, alam na naman magbulag-bulagang ka, sorry, hindi kita, may kakayanan kang tulungan sila. So, napunta po ako dito kahit hindi ako papunta dito, nandito yung direksyon ko. So, yun ang nangyari. Totoong story po yan. At sabi ko nga, sa mga kababayan ko, paisa lang, ipapakita ko sa kanila na posible yung pagbabago. Kasi ako po yung nagnegosyo for 20 years. Sabi ko, lahat ng experience ko, lahat ng nagawa ko sa buhay ko, yung natulungan ko na bago kong buhay, dadalhin ko sa Maynila. Kasi may negosyo na ako eh. May pera naman kami na, wala naman ako interest sa pera ng Manileño. Ang gusto ko lang, maitawid yung pera ng Manileño diretso sa tao. Para matulungan sila. And my follow-up question, diba you're a sitting congressman, diba party list? So what made you decide to veer from party list tapos nag-mayor ka? Why the shift in position? Kasi nga po, nung nag-iikot ako sa iba't ibang lugar at marami na akong natutulungan, may programa ako sa GMA, Dear SB, tumutulong yan, Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Nagkaroon ng yung mga kababayan ko sa Maynila, huy, kung nakakatulong ka sa malayo, tulungan mo rin kami rito. So nung tinulungan ko sila, tuloy-tuloy na yung pagtulong ko sa amin, tulungan ka na rito, kailangan ka namin. Tapos nalaman ko na yung sitwasyon ng Maynila, nalaman ko yung sitwasyon nila. At yun nga, balikan ko yung sinabi ko, walang ibang lalaban, walang ibang kayang magbago, kung di ako po, sabi ko, binigyan ako ng ganito, resources, talino, experience, puso para tumulong, generosity. So sabi ko, daling ko na lang dito sa Maynila at baka makapagdala tayo ng pagbabago kung talagang napili nila tayo. Sino magiging first lady ng Manila? Alam naman natin na lahat yan. Siyempre, yun na nga. Ang minamahal natin. Nagtutulungan ba kayo ni Kuya Will? Kasi siya ngayon tatakbong senador. Ikaw, pa-mayor ng Robert Marches. Ako po, tinutulungan ko naman siya. Binibit-bit ko siya kahit saan ako magpunta. Kasi si Kuya Will, buong Pilipinas. So, kailangan niya pumunta sa iba't ibang lugar. Ako po kasi nakafocus lang ako sa Manila. Manila. Pero part ka pa rin ng tutok. Opo. Part ka pa rin. So, paano mo na this time? Yung time mo na, may problema pa may issue pa sa front row, nagkakampanya ka pa, nag-ikot sa Manila, tapos kagabi nagawa mo pang sunduin si Rian. Di ba? Nandiyan pa yun. Sanay naman po tayo sa problema. Actually, pinanganak tayong problem solver. That's why napunta kami ni RS sa posisyon na to. Kasi marami na kaming problemang na-solve. We are problem solvers eh. Ang buhay ganun. Kung ano dumating na problema, hanapan mo lang naman ng solusyon eh. Sometimes your biggest problems are your biggest blessing. So sabi ko lang kay R, itong problemang to, malalagpasan natin to. Pag-isipan natin na mabuti, pagplanuhan natin. At pag na-solve natin to, this might be our biggest blessing sa front row. Oo. Tapos, ang pumalit na sa show mo, yung Dear SV, yung We're in Manila, na in fairness, okay pa rin yung ratings. Ay, ang taas. Oo. First episode pa lang, ang taas na po niya. Last Saturday. Di ba? So, anong reaction mo dun sa show naman ni Rian na pinalit sa show mo? Plus, ako masaya ako. Okay din yung feedback. Siyempre si Rian yung host, tapos masaya ako mataas yung rating. Pero ang pinaka-bonus ko doon at masaya ako, napopromote ko yung lugar namin sa Maynila. So kahit hindi pa ho ako naluluklok bilang mayor, nakakatulong na ako sa pagpopromote sa lugar namin, doon sa mga small, micro, and medium enterprise ng Manila, pati yung mga heritage sites, magagandang lugar sa Maynila,
Kasi maraming mga kababayan natin hindi alam, napakaganda ho ng Maynila. Hindi lang napupuntahan, hindi lang napopromote. Kahit ako nga, dami, nagulat din ako kasi minsan sumama ako sa shoot. Ang dami talagang magaganda pang lugar. Hindi pa nadidiscover ng mga kababayan namin. At yun po, yung purpose ng show. Ipakita yung kagandahan ng Manila sa mga kababayan natin. Anong kwento sa'yo ni Rian nung mga naiikot niya na yung mga napuntahan niya sa Manila? Actually, ako nagkwento sa kanya noon. Sabi ko, uy, meron maganda rito pala sa lugar na ganito. May magandang kainan dito, may maganda ganito. Uy, sana makapunta ako. So sa kakakwentuhan namin, napunta sa show. At ngayon, siya na po yung nagkikwento sa madla, sa mga kababayan natin nanonood. May mga nakwento sa sa'yo experience niya doon o mga impression niya nung napuntahan? Oo, kasi yung iba napapanood naman niya sa TikTok, mga nagba-viral na lugar na gusto niyang puntahan. Tapos ngayon, yung iba doon, napuntahan na po niya. At kasama naman ako, sinasamahan ko po siya sa Maynila. Parang ako na po yung tour guide niya sa Maynila. Production niyo pa rin po yun? Apo. Kabilang ba sa mag-endorse sa'yo o magkakamping po niya si Andrew E? Kasi umattend ka ng concert niya last December. Opo, hayagan naman niya ni Andrew E. Siya po talaga ay ating matalik na kaibigan, matagal ng supporter namin ni RS sa front row, lahat ng events namin, birthdays namin, at we're really good friends and naniniwala kami sa isa't isa. At nandun siya, even nung nag-file ako ng candidacy, si Andrew E. ang pinakaunang artist na talagang kumanta, nag-entertain at naghayag ng suporta para sa atin. Kaya inaabangan doon ng mga taga-Manila kung magkakaroon doon ba ng debate. Ayun ang gusto natin. Yun ang gusto natin. Pinahamod mo ba sila ng debate? Opo, syempre, inahamon natin sila para malaman yung kakayanan, yung galing, yung talino, yung resiliency, at higit sa lahat makita ng taong bayan sa mga mukha namin kung sino talaga yung may malasakit, sino may puso, at sino yung nag-arte-artehan. What are the top 3 problems of Manila and how do you intend to solve them? Wow, parang ang top 3 beauty pageant. Para sa Beauty pageant? Sa debate na to. So that we can hear your platform. Okay. Top 3. Top 3 na ano nyo? Problems and the solutions that you are going to propose. Ito yung pinaka-plataforma natin na eksakto po sa tanong nyo para mas madaling maalala. 3K lang po yan. Yung kalusugan, kaalaman o edukasyon, at kabuhayan. Itong 3 to po, pinaka-cause ng kahirapan sa Maynila. Itong 3 to, ang pinaka-hinihiling ng lahat ng kababayan po, mahirap, mga matatanda, nanay, tatay, solo parent, mga estudyante, halos lahat ito po. At yan ang tututukan natin. Una, yung kalusugan, libreng hospital, libreng gamot, maintenance medicine. Ito yung pinaka-problema ng lahat ng matatanda. So ito yung kailangan bigyan ng importansya kasi kahit anong meron ka, kung may sakit ka, useless din. Yung mga ospital sa Maynila, walang doktor, kulang na kulang, walang gamot, hindi tinatanggap yung mga Manileño. So anong pang silbi ng mga ospital? Kaya magdadagdag tayo ng Senior Citizens Hospital sa Maynila, dagdag allowance sa 2,000 para sa lahat ng seniors and PWD. Sila yung pinaka-nangangailangan sa Maynila. Yan yung una. Lilipat ka na naman ng Maynila. Sa Palok kami. Sa Palok siya. Sa Palok kami. Sa Loreto. Loreto. Sa Loreto siya. Mga Loreto. Mangungupahan ka. 2,000 allowance sa lahat ng senior citizens ng Manila. Buwan-buwan makukuha yan. Yan yung una. Pangalawa, yung edukasyon mo. Maraming nakapag-aral sa Maynila. Gusto ko, maging kapareho ko, nakatapos ako sa UP Diliman, naging civil engineer ako, gusto ko, makatapos din sila para mabigyan sila ng oportunidad sa buhay. So, dagdag allowance sa mga estudyante, tsaka mga review schools, makapasok sila sa magagandang universidad, makatapos sila, matulungan nila yung pamilya nila. Yun yung pangalawa. Pangatlo po, yung trabaho at kabuhayan. Yun yung binibigay ko ngayon, puro kabuhayan, para at least matulungan nila yung sarili nilang kumita, maangat nila yung sarili nila sa kahirapan. Etong 3 to, kaya ito tinututukan to, ito po yung ginamit ko para maangat yung sarili ko. At naniniwala ako, pag binigyan kita ng kalusugan, edukasyon, trabaho at kabuhayan, pwede mo maangat ang sarili mo at matutulungan mo yung pamilya mo. Yun lang naman ang sinasabi ko sa mga Manileño, tutulungan ko kayong tulungan sarili nyo para hindi na kayo masa sa gobyerno. Ako po yung nagawa ko sa sarili yan, nagawa ko yun sa ibang tao, at yun po ang gagawin ko sa Maynila. Fairness.